guys, welcome back to my channel. This is Pauline. Guys, today it's Sunday. And then siguro magtataka kayo guys kung bakit ako nag-vlog ngayon. Kasi bibihira na ako nagba-vlog guys. So, kailangan ko lang linawin sa inyo na siguro ilang weeks na lang ako dito sa work kong dito sa Alwatan, kasi Alwatan 1 to eh. So magta-transfer ako sa Alwatan 4 maybe next after 3 weeks. Kaya siguro makikita na naman nyo, magugulat na naman kayo na iba na naman yung aking kapaligiran. So kasi panandalian lang talaga dito, kasi nga ni-renovate yung aming hospital dati. So ngayon natapos na, so maglilipatan na kami this November. Pero yung mga kasama ko dati guys, siguro magtaka kayo kasi nga 'di ba madalas ako doon sa lugar namin previous na pinagtrabahuhan ko. Sila din may-ari noon kasi nga ni-renovate lang kaya na-transfer kami rito. Gusto ko na rin bumalik doon, alam niyo guys, kasi sabi ko kung nanonood kayo ng mga previous vlog ko, talagang madaming trabaho dito. Hindi naman sa inaayawan ko ang trabaho guys, no. Wala namang umaayaw kasi nga yun ang nagbibigay sa atin ng pera eh, di ba? Yung bang hindi mo kakayanin sa sakit na ng paa. Lalo na ako, hindi ako umaayaw sa trabaho guys, pero this time talaga yung 8 hours duty ko, walang upuan yun guys. Walang upuan. Talagang masakit na legs ko. Tumatanggap nga kami, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, guys, tumatanggap kami first shift ng hindi bababa ng 100 first shift. 3 shift kami. 7 to 3, 3 to 11, and 11 to 7. Kasi 24 hours to hindi siya nagsasara. So, ER ako. Yung mga hindi nakakaalam, ER nurse ako. Alam nyo naman, bagamat ER nurse ka, masyadong marami trabaho. Andyan yung palaging on the go, may mga emergency, di ba? Hindi natin maiwasan yun. Siyempre, pag may emergency, lahat talaga aligaga. Bawat shift kasi, may mga kanya-kanyang nurses. So, bawat shift namin, mga first shift, siguro mga 5 nurses, 4 to 5 nurses. Kung siswertihin, minsan yung mga walang mga doktor, kunyari mga doktor nila nasa bakasyon, so pumupunta sila sa first shift. Automatic yan, hindi sila pwede mag-rest pag bakasyon ng doktor nila, pumupunta sila sa ER para tumulong. Pero obviously yung hapon namin talagang napakadaming nurses, siguro mga 8 to 10 nurses, pero kulang pa din sa daming pasyente kasi inaabot kami, ang pinakamababa nga 100, di ba? Pinakamababa yun guys for first shift. Ilan shift kami? 3. Yung pang-afternoon, umaabot kami siguro 250 to 300 patient. Hindi pa yan taglamig ha. Parating pa lang ang pagtaglamig. Pag umulan yan guys, asahan nyo guys. Pag umulan yan, ayan na, dagsaan na. Abutin ng mga 400 patient per shift siguro. Hindi natin masasabi. Yung 100 per shift sa first 100 patient per shift siguro sa first shift siguro mag-i-increase pa yun sa mga 200. So it means pag nag-increase ang pasyente sa first shift, asahan nyo sa second shift mas doble. Ganun yun. Kaya mas mabuti na rin siguro talagang lalo na hindi naman ako bumabata, 'di ba? Hindi naman tayo bumabata. Kailangan natin talaga yung masyadong mapagod. Yung ayoko na makipagsabayan sa mga kabataan, mabibilis yun. Hindi gaya nung kabataan ko, talagang mabilis ako. 1:12 ang pasyente ko. Totoo yan. Alam nila yan, yung mga previous kong trabaho. Ganon kabilis. Mabilis ako magtrabaho nung medyo bata-bata pa ako. Pero ngayon, madali nang sumakit ang paa ko. Kailangan panilola ng trabaho, syempre, para mag-iipon, para sa sarili. Tapos na naman yung mga anak, sa sarili ko naman, wala naman, di ba? Kaya, kailangan kumayod pa rin ka. Mga ilang taon na lang, tapos magpo-for good na ako siguro. Pero bago ang lahat, bago ako mag-for good, sorry ha,
bago ako mag for good guys, kailangan ko mag-tour. Syempre, para naman kasi pagka nasa Pilipinas ka na for good, di ba? Mahirap na mag-tour kasi nga hindi ka na kumikita nung gayang kinikita mo dito. Kaya hangga't maaari, gusto ka pa ng Saudi Arabia, grab mo. Huwag kang uuwi na pagsisisihan mo yung mang-uuwi ka, tapos wala ka namang gagawin sa Pilipinas, di ba? Tapos bigla ka na lang manghihina. Mas mabuti ng ganito, at least exercise na rin yun. At the same time, meron si TikTok. Nagsasayaw ako every morning. Nakikita nyo naman yung mga followers ko, yung nakikita nyo naman yung pagti-TikTok ko. Ano na yon, nagsisilbing exercise ko na yon, kaya okay lang sa akin. At nag-i-enjoy naman ako. Pero hindi natin maaasahan. Minsan, syempre, nadidisappointed ako pagka bumababa yung, alam mo yung, diba, yung ratings. Pero okay na, ganun talaga ang buhay. Minsan maaraw, minsan tag-ulan, diba? Hindi natin palagi naman tag-araw. Yun. Tapos, siguro, after, di ba sabi ko nga sa inyo, 2 to 3 weeks, siguro, hindi nyo na ako makikita dito. Baka nasa ibang lugar na ako. Sa ibang place na kami magtatrabaho. Pero, same company pa rin. Hindi naman kami talaga kasi dito Kasi kami ang pioneer dun sa isang lugar na yun Kami dun Kaya babalik kami dun sa pwesto namin. Kaya lang kami transfer dito kasi nire-renovate yon. So, for the meantime, transfer kami rito, kailangan namin magtrabaho. Diba? Hindi naman namin akalaing ganito kadami ang trabaho. Ganito kadami ang pasyente. Kasi ito ang main namin. Ito ang main namin. Kaya lahat dito nagdadagsaan. Diba sinasabi ko nga sa inyo sa previous vlog ko, sinasabi ko sa inyo, yung mga nakakilala sa akin, sinasabi ko sa inyo, pag pumunta kayo dito sa amin, parang merong buy one, take one. Alam niyo yon? Ibig sabihin ko, grabe. Minsan parang merong last full show na pelikula na mabilisan talaga. Ang haba ng pila, ang daming sasakyan. Kaya napakaswerte ng amo namin Napakaswerte dito sa amin. Kasi nga, hindi mo tinatawag ang pasyente. Talagang kusang pumupunta ang pasyente. Grabe, kasi lahat yata na nationality nandito sa lugar na to. Kaya lahat pumupunta. Meron kaming mga pasyente na lahat. May Yemeni, Sudani, Tashad, African, American, British, lahat ng klase, lahat ng party, Egyptian, Egyptian, Syrian, lahat, guys, lahat, nandito na. Kaya, minsan, pagka nakikipag-usap kami, siguro, nakaka-relate yan yung mga talaga nasa Saudi Arabia, guys, no? Inaamin ko naman, hindi naman ako magaling. Hindi ako magaling. Matagal lang ako dito sa trabahong ito, kaya gamay ko na. So, hindi rin ako magaling magsalita ng Arabic. Meron kasing ritong mga Arabic na, alam niyo yun, yung bang masyadong malalim. Diba? Hindi nyo maintindihan. Kaya minsan, nag-English Arabic kami, kaya kami nagiging barok. Marami nakaka-relate sa akin yan, guys. Pag nasa Saudi Arabia kayo, ang English nyo mababarok. Which is true. Kasi, kailangan nyo pumunta sa level ng ano nila, ng pagsasalita nila. Hindi mo kailangan maging fluent ka sa English mo. Hindi kailangan yun. Basta as long as nagkakaintindihan kayo. Minsan nga may mga sign language pa Ganon. Sa tagal-tagal ko naman, sa mga nakakilala sa akin, sa tagal-tagal ko rito sa Saudi Arabia, awa ng Diyos, nakaka-survive naman kahit papano. Dito ko pinalaki, dito ko kinuha lahat ang mga panggastos sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga anak ko, lahat dito. Kaya napamahal na sa akin tong lugar na to Hindi naman natin masisisi. Minsan, napapagod na rin Sabi ko na lang, konting kembot na lang at uuwi na rin ako, magpo-for good na rin ako. Pero before na mag-for good ka, kailangan mong mag-ipon. Mag-ipon ng malaking pera pag uwi mo ng Pilipinas. So, kailangan ngayon magtipid. Babalik tayo ulit sa dati, magtitipid.
Pero hindi naman sa pagtitipid na, alam niyo yung guys, yung bang titipirin mo sarili mo. Hindi. In a way na bibili ka yung kailangan mo lang. Hindi ko naman maaalis bumili ng alahas, which is investment, diba? Talagang mga nakakakilala sa akin dyan, talaga jewelry lover ako, gold lover ako. Talaga. Kasi balang araw, mapapakinabangan ko din yan. Yun ang hindi ko tinitipid. Pero sa mga bagay, sa mga damit, hindi ako mahilig dyan guys. Hindi ako mahilig dyan. Mahilig lang ako talaga sa jewelry. Number 1 ko yan. Talagang, kasi sabi niya nga nila, di ba? The best gold nasa Saudi Arabia. Nandito ang pinaka the best gold. Kahit na saan kayo pumunta, ang pinakamagandang gold talaga ay Saudi Arabia. Kaya nagtitipon ako. Hindi na natin haba-habain yan. Kailangan natin magtipid kasi we're not getting any younger. No? I'm not getting any younger. Tumatanda na ako. Siyempre, at kailangan ko naman na asikasuhin ang sarili ko bandang balang araw. Hindi naman natin masasabi ko. Diba sinabi ko nga sa inyo sa mga previous vlog ko, hindi natin masasabi ko sino tutulong sa atin. Lalo na wag naman sana, knock on wood, magkasakit. Wag naman sana, Lord, knock on wood. Ayoko naman mangyari yon, di ba, sa akin. Ayaw naman kahit naman sino sa atin, ayaw naman mangyari yung ganun, magkasakit, di ba? Pero hanggat maaari, lilesen natin yung mga bawal. So ngayon, di ba, diabetic ako. Hindi naman totally diabetic, no, may sugar ako. Kasi siguro sa lifestyle, dito lang naman ako nagka-sugar wala naman ako sugar dati nung kabataan ko, dito lang siguro kasi yung lifestyle mga kinakain. So ngayon nagle-lessen na naman ako kasi nga sabi ko nga I'm not getting any younger, mahirap na, nagagamot na rin ako, kaya dinadaan ko na lang sa sayaw para pawisan ako. Alam niyo yun guys, para pawisan kasi mahirap na hindi natin masasabi. Marami na akong kasabay na, alam niyo yun, yung nasa edad ko meron na natutsugi. Ayoko naman. Ngayon pa lang ako nag-i-enjoy sa buhay. Ayoko naman yon, di ba guys? Sino ba may gusto nun? So, kailangan ko muna i-enjoy ang sarili ko, enjoy ang buhay ko, kasi nga tapos na mga obligasyon, kailangan mo naman i-enjoy yung pinaghirapan mo. So, this time, nag-iipon na talaga ako, pero bago ang lahat, siguro magtutour ako. Makikita nyo na lang basta. Magtutour ako, parang pakonsuelo sa sarili ko. Alam niyo yun guys. Siyempre, pagdating nga, di ba sinabi ko nga sa inyo, pagdating nyo sa Pilipinas, mahirap na mag-tour. Pag galing kayo ng Pilipinas, napakamahal. At least dito, hindi mo mararamdaman na mahal kasi nagwo-work ka. Yun, ang ano ron, nagwo-work ka. Pero pag nandun ka na sa Pilipinas, nagbi-business ka, mahirap na masabi yung magtutour. So ngayon, i-grab nyo hanggang may opportunity na mag-tour, basta may pera. Hindi naman kailangan na every sahod, di ba, magtutour kayo. Hindi. Ang ibig ko nang sabihin, kasi pinag-ipunan ko to. So, every sahod nagtatabi ako. Yun ang technique na ginawa ko guys So, every sahod nagtatabi ako pang tour. So, pang tour siya. Tapos, ito pang savings ko. Ito pang gastos ko sa pagkain. Ito pambili ko ng alahas. Ganon ang ginagawa ko ngayon. Kaya kahit papano, awa ng Diyos, nakakaipon kahit papano. At the same time, meron ka pang tour. Ganon. So, makikita nyo na lang mga sa susunod na vlog ko kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Kaya lang, dapat kasi pag nagsisave ka, mas malaki dapat ang sinisave mo kesa sa nilalabas mo. Which is true. Which is true. Kasi yung iba, sinisave nila maliit. Yung malaki, yun ang malaking portion ng ginagastos nila. Which is hindi yung tama. And the best, save nyo more than half nung pera ninyo. At the same time, mag-save kayo ng para sa pagkain ninyo o yung padala ninyo sa mga anak, sa mga pamilya ninyo. Huwag nyo isasend lahat. Kasi pag sinend nyo lahat, eto lang real talk lang to guys. Pag sinend nyo lahat at walang natira sa inyo, in return, minsan kasi yung mga nasa Pilipinas, kala nila umiihi tayo ng pera. Which is, hindi nila alam pinaghihirapan. Napakahirap din kitain ng pera dito sa abroad. Kaya nga ako sa inyo, sinasabi ko sa inyo,
mag-ipon, para sa ating kinabukasan to guys. Kaya yun lang ang masasabi ko sa inyo. Baka lang magtaka kayo, makita nyo ako sabi niya mag-ipon daw, tapos yun pa nagtutur, gano'n. Hindi guys, meron naman ako naiipon, meron naman ako sinisave, meron naman akong para sa pagkain, at meron naman ako nakasave para kung may nangailangan na pagpadala. Yun, ano yun? Budgeting dapat marunong ka na. Kasi dati, budgeting lahat, na ibibigay ko lahat sa Pilipinas. Ngayon, kailangan ko mag-ipon kasi nga, hindi pa huli ang lahat. Kailangan na natin mag-ipon. Kaya habang mahal ka na Saudi Arabia, grab mo, sige. Trabaho. Kaya nga tayo nandito. Yun nga isa rin masasabi ko sa mga taong o mga baguhan lang dito sa abroad. Kaya tayo nasa abroad para sa pamilya. Okay? Nag-iipon tayo para sa pamilya. Nag-iipon tayo para makapagpatayo ng bahay, di ba? Nag-iipon tayo para sa edukasyon ng ating mga anak. Which is me, tapos na ako doon. Kaya ngayon, nagsisave na ako talaga pag uwi ko ng Pilipinas. At the same time, nagsisave ako para sa savings ko in case, wag naman ako marinig na masasamang tenga dyan, wag naman sana magkasakit, di ba? Ayaw ko naman ho yun. Meron tayong pera. Nahirap kasing manghingi. Alam ko naman, pumunta ako dito na wala naman tumulong sa akin, 'di ba? Sa sarili ko lang. Walang tumulong sa akin, sarili ko lang, pinaghirapan ko. At ngayon, konti-konti ko nang aanihin yung aking pinaghirapan, 'di ba? Yun lang guys, yung mga baguhan diyan, as early as now, mag-ipon na kayo para makuha nyo lahat ng mga pangarap nyo sa buhay. Sinasabi ko, hindi ho tayo nandito para makipag-away, hindi ho tayo dito para makipagrelasyon, nandito ho tayo para magtrabaho para sa pamilya natin sa Pilipinas. Hindi naman ako against sa mga single dyan. Wala akong problema yan sa inyo. Kung yung kakita kayo ng mga boyfriend, girlfriend dyan, wala akong problema dyan. Pero yung may mga asawa na sa Pilipinas, hindi ho kagandahan yun. Pag wala kayong sabit, walang problema. Pag magsabit kayo, kailangan nyo munang isettle bago kayo makipagrelasyon sa, alam nyo na, kung sino yung naiibigan ninyo. Ganun lang yung kasimple. At siyempre, real talk lang, wala akong masabi. At saka hindi mo naman kailangan pilitin ng isang tao. Kung ayaw sa iyo, diwag, di ba? Hindi naman katanggap-tanggap yung ipipilit mo yung sarili mo sa isang tao na ayaw naman sa iyo. Ganun lang yung guys. Kung ayaw ka, ano magagawa mo? Ayaw ka. Oh, move on. Ganun lang yun guys. So, thank you so much guys for listening, and see you on my next vlog. I hope na nabigyan ko kayo kahit na konting tip. Pinaalala ko lang kasi sa inyo guys, kasi baka mamaya magulat kayo, iba na naman ang aking mga lugar na alam niyo yun. So, konti-konti, little by little, inaano ko sa inyo, ini-introduce ko sa inyo yung mga mangyayari sa susunod na kabanata ng buhay ko dito sa Saudi Arabia. So, thank you guys. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet, click and share. Click, ayan, tuloy guys, nalimutan ko na. Kasi sa tagal ko na hindi nagbablog yan ang nga sinasabi ko. Click the notification bell, guys, and share. Bye-bye guys, see you in my next vlog. Bye, see you then. Love you guys, bye. Happy Sunday to everyone. Blessed Sunday, bye. I know that you've been gone, you and me, we don't belong.